Alright, so what is up guys? Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kaibigan ay iba't ibang mga tips para ma-hire on the spot sa isang private school or para ma-hire sa isang private school. Ano ba yung mga skill na dapat meron tayo o yung mga bagay na dapat nating tandaan? Pag-uusapan natin yan sa videong ito. Okay? Well, ako po ay nagturo sa isang private school for 3 years. Okay? At ito ay based lamang sa aking mga experience kasi nasubukan ko na rin pong ma-hire on the spot. Alright? At ibabahagi ko sa inyo kung ano yung mga tips, yung mga bagay na dapat ninyong malaman, dapat ninyong tandaan sa pag-a-apply sa isang private school para kayo ay ma-hire. Alright? So, una na dapat ninyong pagtuunan ng pansin is, ano yung kailangan natin unang pagtuunan ng pansin? Number 1, we have the trainings attended and awards received. Pag magpapasa kayo ng documents niyo, kailangan meron ito kasi ibang mga private school heads, tinitignan din nila kung ano yung mga karanasan na ng isang applicant. Okay? Kung marami kayong mga trainings attended, especially kapag mga postgraduate or recommended postgraduate, marami kayong trainings attended at marami rin kayong mga awards na na-receive. For example, certificates of appreciation, certificates of recognition, commendation, pak na pak, plus points yan sa isang private school. Okay? Kailangan nyong ilagay yan at syempre para magkaroon din ng kahit papaano magandang impression yung isang employer, o yung human resource manager natin. Okay? So that's number 1, kailangan nyong ilagay yan, trainings attended, awards received, para dagdag points na yan sa atin. At kasunod nito, syempre, application, Make sure to yourself na kaya mong ipakita kung ano man yung mga trainings na inattendan mo, yung awards na na-receive mo, make sure that you are really worthy of those awards, okay? Or those papers, na talagang kayang-kaya mo siyang i-apply in real life. Skills naman, pag-uusapan natin mga kaibigan, ang skill na dapat meron kayo para ma-hire sa isang private school, we have English proficiency. Okay, make sure na fluent kayo sa English, especially during interview, para kahit papaano masipa natin ng konti yung feelings or yung puso ng ating mga interviewer. Okay? Kapag ka-fluent at kalmado lang tayo, if we appear to be natural, pagdating sa interview, mas malaki yung chance na tayo ay ma-hire on the spot. Alright, number 3, skill na dapat meron kayo, journalism skill. Bakit? Kasi nga, isa na ito sa mga palagi nating ina-attenda ng mga contest, di ba? Kung mag-a-apply ka sa isang private school at nasa qualification mo ang pagiging isang journalist, or if you have experiences in becoming a journalist before, then definitely malaki din yung chance na i-hire ka kasi nga isa ito sa mga pinakamagagandang events na pwedeng salihan ng mga private schools din. Okay? Journalism contest, news writing, at marami pang iba. Kung meron ka bang background sa journalism, especially sa, for example, sports, sa news writing, photojournalism, malaking advantage yan para sa iyo. Coach, okay? At ang panghuli natin mga kaibigan is, syempre, na dapat meron sa inyo is ICT skills. Why? Kasi lahat na sa panahon ngayon, pinapagana na ng mga computers. At dapat meron tayong alam o hindi lang alam, marami dapat tayong alam patungkol sa computers. Not just by using or manipulating computers, pero if possible, dapat also in terms of troubleshooting. Kahit basic troubleshooting lang. Okay? Kasi kailangan natin yan, may mga ibang schools na walang IT at nasasagad yung mga teachers nila na marunong in terms of ICT troubleshooting. Diba? Kaya dapat meron din kayong skill yan on your own. Okay? ICT skill, skill in terms of manipulating computers, using softwares,
At mas magiging complete package ito kung medyo marunong kayo sa pag-aayos. Alright? So ito lang yung iba't ibang mga tips mga kaibigan at skills na dapat ninyong malaman or dapat meron sa inyo para ma-hire sa isang private school. Good luck sa paghahanap ng trabaho mga kaguro. This is me, Teacher Kevin PH, and see you next time.